Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kakasuhan o kinasuhan na nga ba? Kasi nung isang araw, si Topacio nagsasabi, kakasuhan nila si Soto. Indirect contempt. Indirect contempt daw si Soto. Mukhang nakasuhan na. Saan kakaso? Sa Korte Suprema. Anong kaso? Indirect contempt. Indirect contempt. Bakit? Bakit gusto nilang kasuhan si Soto? O bakit ikinaso nila si Soto ng indirect contempt sa Korte Suprema? Dahil dun sa comment ni Soto. Ay di ba nag-comment si Soto na nag-comment siya nung desisyon ng Korte Suprema na lumabas noong January 29, yung tungkol doon sa motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema na pinagtibay uli ng Korte Suprema yung pagkakabasura ng impeachment ni Sara, diniklarang unconstitutional. Ang comment ni Senate President Soto, judicial overreach. Kasi ang lumalabas dito, parang ang ginawa ng Korte Suprema, gumawa na sila ng mga rules ng batas tungkol sa procedure ng impeachment na hindi naman dapat trabaho yan ng Korte Suprema. Ang nangyari niya, judicial legislation. Hindi na ito maganda. Parang ang nangyayari, judicial overreach. It's nothing short of a judicial legislation. Binago yung inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito or hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors na yun. And then yun nga, binago nila yung parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Ngayon, ayon kila Topacio at sa mga DDS, dapat kasuhan si Soto sa Korte Suprema ng indirect contempt. Hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So, labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin, ang sinasabi ni SP Soto at dapat na po siya ay sitahin. So, pag ibig sabihin ng indirect contempt, sinusuway mo ang desisyon ng Korte, lalo pat Korte Suprema yan. Indirect contempt. Bakit indirect? Kung direct contempt kasi, nandun ka mismo sa loob ng korte. Sa labas na ng korte, hindi naman siya nasa loob ng korte nang nag-comment na ganun. Nag-comment si Soto noon sa outside sa court, kaya indirect contempt. Pero contempt dahil parang sinusuway mo yung desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, sa tanong, mag-prosper kaya ito? Kung akong tatanungin bilang abogado, sa tingin ko hindi magpo-prosper yung indirect contempt. Bakit? Pag sinabi mo kasing indirect contempt, tahasang sinusuway mo. Tahasang sinusuway. Pag sinabi mong sinusuway, ayaw mong sundin. Ino-obstruct mo, hinahadlangan mo. Sinusuway ba ni Senate President Soto? Hindi naman Nag-i-express lang naman si Senate President Soto ng disagreement. Kumbaga, yung pag-express mo ng disagreement, hindi ka sang-ayon sa naging desisyon, hindi naman pagsuway yun. Ang mahirap kung sinusuway mo. Ibig sabihin, nag-i-encourage ka na wag sundin. Wag nating sundin yan. Illegal yang desisyon na yan ng Korte Suprema. Wala namang ganun Wala namang ganun. Kaya sa tingin ko, wala namang indirect contempt doon. Wala naman. Contempt ba? Linalabanan niya ba yung Korte Suprema? Ang sinabi lang ni Senate President Soto, hindi siya sang-ayon sa desisyon. Kung hindi pag-sang-ayon, ay hindi naman contempt. Sila retired senior associate Justice Carpio, hindi rin sang-ayon. Marami ring mga lawyers, mga galing na lawyers, sabi rin nila hindi rin sila sang-ayon. Mga dating sumulat ng konstitusyon, 1987 Constitution, hindi rin sila sang-ayon. Ang dami kong napanood at mga deans ng College of Law ng iba-ibang universidad. Hindi rin sila sang-ayon. Di ibig sabihin pala dapat kasuhan din sila ng indirect contempt. Yung hindi mo pagsang-ayon sa desisyon, hindi ka sang-ayon, mayroon kang paliwanag bakit hindi ka sang-ayon, hindi naman yun
hindi naman yun papasok sa contempt. Kung ayaw mong sundin, nag-o-obstruct ka, naghahadlang ka, nangangampanya ka na wag sundin, ay medyo mabigat yun. Si Senate President Soto, nag-i-express lang naman ang kanyang opinion. At saka sa atin naman, ini-encourage naman yung ganun. Bakit? Demokratiko naman tayong bansa eh. Demokratiko tayong bansa, wala namang problema na sa separation of powers natin, hindi ka sang-ayon, Senate President ka, sa tingin mo hindi tama yung naging desisyon, ano lang yun, sa tingin ko hindi naman magiging ang Korte Suprema doon. Kasi kahit naman korte, pwede kang mag-express ng disagreement sa desisyon ng korte. Bakit? Ang desisyon ba ng Korte Suprema ay hindi ka ba pwedeng mag-express ng contrary opinion? Kaya itong kasong ito ni na Topacio, wala naman yan. Hindi yan uubra. Hindi yan uubra. Saka hindi naman nagsabi si Senate President Soto, wag nating sundin yan. Ituloy natin ang pag-hearing, pag-trial. Doon, magkakaroon sana ng constitutional crisis niyan. Kasi ayaw sundin ng Senado eh. Wala namang ganun. Kahit ang Kamara, hindi rin sang-ayon. Pero sumunod sila. Sumunod sila. Ako, hindi rin ako sang-ayon. Pero sabi ko, ano magagawa natin dyan? Sundin natin. Pero kahit sumusunod ka, nagsasabi ka rin ng opinion mo na hindi ka sang-ayon. Isaset ka pala in contempt sa ganun. Hindi naman mga Diyos ang nasa Korte Suprema na hindi pwedeng magkamali. Pero desisyon nila yan, kailangan niyang sundin. Or else magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Pero yung magpaliwanag ka ng naiiba sa desisyon ng Korte Suprema, walang mali doon. Kaya yan, ako tingin ko, hindi magpo-prosper yung kaso na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Wala lagi na lang naiisip nitong mga DDS na ito, lahat na lang kaso. Hindi naman magpo-prosper yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.